Hello, and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng hopya. And here are the following ingredients. Plain flour or all-purpose flour, lard, water, sugar, lard, and another cup of flour. Para sa ating filling, gagamit tayo ng ube halaya. Ang ating first step, itong ating mas maraming flour, isama natin itong first portion ng ating lard. So, using our hands, make sure na malinis yung kamay nyo. Gagawin natin, paghahaluin natin to na hanggang sa maging crumbly siya, na parang breadcrumbs. So, continue lang natin to hanggang sa mahalo natin at madurog natin lahat ng ating lard. Sorry, nakalimutan ko. Ihalo na rin natin yung ating sugar. And then, continue lang natin yung paghalo nito hanggang maging crumbly. So, eto na. So, parang na siyang breadcrumbs. So, yung ating water, ihalo lang natin dito. And then, i-mix uli natin to form like a dough. So, imasa lang natin siyang maigi. So, eto na yung ating dough. Medyo sticky siya. So, kuha lang tayo ng konting flour. Lagay natin dito sa ating worktop. Make sure na malinis din yung worktop nyo. Then, ilagay natin dito. So, imasa lang natin siya. Hanggang sa maging parang Play-Doh lang. So, ayan. Tuloy lang natin yung... Hindi naman kailangan talagang ininid natin to. Kailangan lang natin siyang maging parang dough yung inyong texture. So, ayan. So, hindi natin siya sticky. So, ayan. I-form lang natin siya like a bowl. So, bilugin lang natin siya. So, kuha lang tayo ng dough cutter. Hatiin natin to sa 4. So, ayan. Then, we'll set this aside. Yung ating second portion ng flour. So, ilagay lang natin uli dito sa bowl. So, same thing. Ganun din ang gagawin natin. So, gagawin din natin itong parang breadcrumbs. Haluin lang natin maigi. So, ito na, para na siyang breadcrumbs. So, magpuproceed na tayo sa ating next step. So, ang ating next step, kuha lang tayo ng 2 pirasong cling film. Ito. So, yung ating dough kanina, ito, ipa-flatten lang natin. So, let's form into bowl. Ito, bowl. And then, flatten lang natin. So, ito yung second cling film. So, gagamit tayo ng rolling pin. Ipa-flatten lang natin siya. Ayan, na-flatten na natin. So, kunin natin yung first, yung cling film on top. So, set aside lang natin to. Save it for later. So, yung ating yan, na crumb, na flour, ilagay lang natin dito. So, make sure na you got enough para dun sa 4. So, hatiin natin ito sa 4. So, spread lang natin. Pati dun sa sides. So, ayan. Pati pa. And then, bibilugin natin to. Make sure na talagang tight yung pagkakabilog nyo. Siksik. Para lang tayo nag-ano ng lumpia. So, yan. Lumukas yung loob. So, isil nyo lang yung dulo para hindi
matapon yung laman. So, medyo messy lang gawin to at matrabaho. So, seal nyo rin yung dulo doon. And then, balutin lang natin to ng cling film. And then, i-continue lang natin yung natitira pang tatlo. Then, lagay natin sa fridge for half an hour. Ito na yung apat na nagawa nating roll. So, ilagay lang natin to sa fridge for half an hour para mag-form lang siya ng gluten. Then, balikan natin. So, after half an hour sa fridge, so, ito na siya. So, hatiin lang natin to. So, maybe 5. Depende sa laki na gusto nyong gawin. So, yan. Hatiin natin 5. Kuhain lang natin siya. So, ilid lang natin. Pakuha natin yung 1 portion. I-flatten lang natin using our hand. And then, kuha tayo ng another cling film on top. And then, ipa-flatten natin to using a rolling pin. Tanggalin natin. Kunin natin to. And then, yung ating filling, ang gagamit tayo ng ube. So, pwede din kayong gumamit ng munggo o kaya baboy. So, it's up to you kung anong filling ang gusto nyong gamitin. So, yun siya. And then, yung pag-seal natin, iikot lang natin. Yan. Together. And then, ito. I-pinch lang natin. So, make sure na sealed siya. I-pinch nyo lang. Kurutin nyo lang. So, para lang gumawa ng siopaw. And then, balik na rin natin. So, ibilog lang natin by pinching. Ganon. Ganon nyo lang sa kamay nyo. Yan. So, para bilog siya. So, ilagay na natin to sa ating baking tray. And then, continue natin lahat hanggang matapos natin itong procedure na to. So, this one is ready for baking. Ipi-preheat lang natin yung oven to 175 degrees Celsius. And ibi-bake natin to for 15 minutes or hanggang maging golden brown. So, ito na ang ating hopya. Perfect for merienda. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!